Si Jerome Adunis ipinanganak bilang Ronaldo Mangampo Adunis noong Marso 27, 1972 sa Manito, Albay, ay isang kilalang lider, manggagawa at aktivistang Pilipino. Sa kasalukuyan, siya ay kumakandidato para sa pagkasenador sa ilalim ng Makabayan Coalition sa darating na halalan 2025. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, naranasan ni Adonis ang mga hamon ng buhay sa murang edad. Dahil sa militarisasyon sa kanilang bayan noong panahon ng diktadurang Marcos, napilitan silang lumikas mula sa Bicol. Sa edad na 16, hindi nakatapos ng high school si Adonis at nagsimulang magtrabaho bilang construction worker at sa isang pabrika ng karton. Noong 1992, naging konduktor siya ng bus sa Pasvel Pascual Liner Incorporated, kung saan sumali siya sa union ng mga manggagawa, ang Pasvel Pascual Linear Incorporated Workers Union, NAFLU KMU. Dito nagsimula ang kanyang aktibong pakikilahok sa kilusang manggagawa. Noong 1995, nakaranas sila ng matinding pagsasamantala mula sa kumpanya, kaya't naglunsad siya ng welga upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang karanasang itong nagbigay daan kay Adonis upang maging full-time na labor organizer sa ilalim ng kilusang Mayo 1 noong 2002. Dahil sa kanyang dedikasyon at husay sa pamumuno, nahalal siyang Secretary General ng KMU noong 2015 at muling nahalal noong 2018. Bilang leader ng KMU, ipinaglaban ni Adonis ang mga karapatan ng mga manggagawa, kabilang ang 1,200 National Minimum Wage. Itinulak niyang itaas ang arawang sahod ng mga manggagawa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pagbasura sa kontraktualisasyon, nais niyang wakasan ang mga anyo ng fleksibling paggawa at tiyakin ang seguridad sa trabaho para sa lahat ng manggagawa. Pagtanggal ng VAT sa pangunahing pangangailangan, isinulong niyang alisin ang value-added tax sa mga batayang bilihin tulad ng langis, kuryente at gamot upang mapagaan ang pasanin ng mga mamamayan. Pambansang industrialisasyon, naniniwala siyang dapat muling buhayin ang mga lokal na industriya upang lumikha ng mas maraming trabaho at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Proteksyon sa mga manggagawang informal at platform workers, ipinaglaban niyang kilalanin at protektahan ang mga manggagawang hindi regular at mga nagtatrabaho sa mga online platforms. Si Adonis ay kasal kay Nadine Lynn Labayo. Bagaman hindi gaanong kilala sa publiko ang kanilang relasyon, ay nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa isa't isa. Sa kasalukuyan, walang sapat na impormasyon tungkol sa kanilang mga anak, kaya't hindi matutukoy kung ilan ang mga ito at kung ano-ano ang kanilang mga pangalan at aktibidad. Si Jerome Adonis ay isang dedikadong leader ng mga manggagawa na naglaan ng kanyang husay sa paglilingkod at pagtanggol sa mga karapatan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Sa kanyang kandidatura bilang senador, layunin niyang itaguyod ang mga reforma na makikinabang ang mga nakakarami, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang kanyang plataporma ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa at pagpapalakas ng ekonomiyang makikinabang ang nakararami. Bagaman may limitadong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko ay nagsisilbing inspirasyon sa marami.
Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.